sabihin sa'yo na ibig sana'y aawitin ko. Ito'y tungkol sa buhay sa mundong ito, ang buhay na ibinigay ng Diyos para sa'yo. Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa na bibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan ko, ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa, sa Kanya. Sa umaga't maghapon ika'y litong-lito sa mga pangyayaring naririnig mo. Minsan ay naitatanong mo sa sarili mo kung saan patungo ang buhay sa mundong ito. Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa na bibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan ko, ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa, sa Kanya. Inuubos mo ang oras sa trabaho mo upang ika'y lalong umasenso. Kailangang madala mo sa mundong ito ang lahat ng pag-ibig at kayamanan mo. Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa na bibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan ko, ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa, sa Kanya. Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa na bibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan ko, ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa, sa Kanya may pag-asa, sa Kanya may pag-asa, sa Kanya. Sa Kanya may pag-asa, sa Kanya. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakilain natin ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito ang magpapatotoo sungkol sa kanyang anak. Good afternoon po mga kaibigan, mga kapatid. Welcome pong muli sa ating programang Hope and Love, kung saan narito po tayo sa ating pong programang Oras ng Patotoo at Katotohanan. Tayo po ay nagsasama-sama ngayon upang tumuhay na naman sa isang kwento na makikinig natin sa pamagitan ng pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay.
Kaya saan man po kayong dako naroon, mga kaibigan, mga taga-subaybay, paki-like nyo naman po ang ating pong paglilingkod na ito at paki-share nyo po sa ating pong mga kaibigan upang sila rin naman po ay makinabang sa magandang mensahe po ng ating pong Panginoon at magbibigay po ito sa atin ng inspirasyon at lalo tigit po sa ating pong spiritual na pamumuhay. So, syempre, kasama ko rin naman po ang ating pong laging nakakasama dito ka-partner po natin dito po sa ating programa. Welcome po and good afternoon o good evening po sa iyo dyan, Ate Emma Husi. Ate Em? Hello, Sister Weng. Parang dumaan lang ang mga ilang oras at tayong dalawa yung magkasama. Yeah. At nag-iba tayo ng bihis, no? Yes. At talagang natutuwa po kami at nagagalak sa hapong ito dahil nandito na naman tayo sa ating tagpuan na patotoo at katotohanan upang ating muling marinig ang patotoo ng isang kapatid. At malalaman natin kung paano siya ginabayan ng Panginoon at kung paano siya nagtagumpay sa pagiging kabataan po niya. Kaya mga kapatid, like po and share. At para po marami tayong makaalam at makabatid ng testimony na ito. At tayo po ay kumuha ng ating mga silya, ating upuan para tayo maging komportable. At tayo po ay magsama sa isang oras ng katotoo at katotohanan para po tayo ay mabless. At saka malaman natin kung paano po gumagawa ang Panginoon sa atin, sa bawat isa sa atin. Kaya, Sister Weng, balik sa Yes, Ate Emma, nakita mo ba ang aking background? Ako ay lumuwas muna ng Manila. Ako sa akin pa rin living room pa, Sister. Ikaw pa rin ay sa living room para maiba naman ang ambience, Ate Emma. Ayan, salamat po. At ngayon naman, syempre, papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sapagkat binigyan niya po tayo ng isang kapatid na magpapahayag po ng kabutihan po ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Welcome na po natin siya. Walang iba po kundi ang ating isang masipag din na tagapaglingkod ng ating pong Panginoon. Mamaya po, ipakikilala ko po siya kung saan siya at ano po ang kanya pong gawain sa panahong ito. So, i-welcome po natin si Brother Jesse Arasa. Brother Jess, good afternoon sa iyo. Welcome at bumati ka sa ating pong mga taga-subaybay. Isang mapagpalang umaga, tanghali, o gabi kung saan mang dako tayo naroroon. Ang papurihan at pagmamahal ng Panginoon ay sumaating palagi at nawa po ay mabigyan tayo ng encouragement pa sa darating pong ating pagpapahayag ng kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Naway this story ay maging a blessing po sa bawat isa sa atin. At thank you rin po for this opportunity as well na magkaroon tayo ng ganitong activities to share our testimony to praise our mighty God as well. Thank you so much for inviting me here as well. Thank you. Okay, thank you. Salamat din sa iyong pagpapaunlak, Brother Jess. Medyo i-move mo lang ng konti para makita namin ang kabuuan ng iyong face. Yan. Natatakpan ang iyong kabuuan. So, salamat. Mamaya, alam kong excited na po ang ating pong mga taga-subaybay na makinig ang iyong kwento. Pero sila po muna ay ating ring i-welcome ngayong tanghaling ito. Welcome po sa ating pong mga kaibigan, mga kapatid na kasama po natin ngayon. Good afternoon po kay Ate Gina Arago, Ma'am Norma J. Basit, Ate Gina Arago, Cherry Mendoza, Ate Linda Calanog, Ate Florina Molier, Ate Madel Ramos. Hello, Ate Madel. Blito Santa Rosa, Mildred Hocas Ramos, Yoli Sehera, and Kuya Lito Santa Rosa. Absent sila kaninang umaga, Ate Emma. Nagkaroon tayo ng konting problema sa ating pong page. Pero praise the Lord po. At tayo ay bumalik na. Normal na po ang lahat. Kaya alam ko po ay nariyan kayo ngayon at nasasabik na sa kwento po ng ating pong mag-testimony sa tanghaling ito. So ngayon, dako na po muna tayo
sa panalangin po ni Ate Em. Okay, tayo po manalangin mga kapatid. Panginoon naming Diyos, dakila po kayo sa lahat. Muli po ninyo kaming tinipon, binalik sa platform at binalik niyo po kami sa aming page or sa aming Yes, pong tipanan upang patuloy po kaming pagpalain sa mensahe na amin pong maririnig ngayong hapon sa pamagitan ng aming kapatid na si Brother Jesse. Panginoon, nawa inyo po siyang gabayan at bigyan ng karunungan galing sa inyo upang ang kanya pong ipahayag po niya ito ng may pagtatagumpay at nawa ay dahil ang ipapahayag po niya ay kung gaano kayo kabuti sa kanya at kung paano po siya pinagpala at kung paano po siya nagtagumpay. Kaya Panginoon, bigyan niyo po siya ng naway ang banal na spirito ang magbigay sa kanya ng lakas at ng talino upang maibigay niya ito ng maayos at may pagtatagumpay. Panginoon, dinadalangin din po namin nawa inyo na po silang tipunin upang sama-sama kaming makinig at sama-sama po kaming mapagpala sa mensaheng ito. At ganoon din, Panginoon, nawa ang aming pong mga masa na mga kapatid at mga viewers na mayroong karamdaman, inyo po silang pagalingin. Tulungan po ninyo na sila'y maging mabuti ang pakiramdam upang makasama namin sa programang ito ng pakikinig at para-pareho po kaming mabless. Panginoon, patawadin po ninyo kami sa aming mga nagawang pagkakasala at bigyan niyo po kami ng magandang daloy ng internet upang wag magkaroon ng aberya o interruption at mula sa pasimula hanggang sa matapos kami po ay magtagumpay. Ang lahat po ito ay aming hiling sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Minsan ang buhay, malungkot at saya. Di alam sa bawat araw kung anong dala. Minsan nalulungkot at di ko makita. Nasa aking pagkakbang ay aalalay ka. Buhay ko'y hawak mo, puso ko'y nasa'yo. Pag-asa'y di mawawala, bukas ay nasa'yo. Buhay ko'y hawak mo, di man alam kung saan patungo. Pupurihin, aawitin, dakila ang pag-ibig mo. O Jesus, buhay ko'y hawak mo. Lahat ng bagay ay hindi magtatagal, ngunit alam kong ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Kaya't sa piling mo ay di mangangamba, pagkat pangangailangan ko'y nababatid mo na. Buhay ko'y hawak mo, puso ko'y nasa'yo. Pag-asa'y di mawawala, bukas ay nasa'yo. Buhay ko'y hawak mo, di man alam kung saan patungo. Pupurihin, aawitin, dakila ang
Purihin at pasalamatan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid, sapagkat tayo po ay mayroong tagapagpahayag ng kabutihan ng Panginoon sa kanyang pamumuhay. Siya po ay taga San Pedro, Laguna, at isa po sa mga host ng Straightforward Apologetic Ministry. Former AY leader po, at siya po ay naglilingkod at nananambahan sa ating pong iglesia dito po sa Langgam Seventh-day Adventist Church po. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, tunghayan po natin ang kanyang kwento at tayo po ay tamang makinig upang mapuno po tayo at mabusog ng inspirasyon at sa pagpapalago po ng ating pong espiritual na pamumuhay. So, tawagin na po muli natin ang ating tagapaglingkod na si Brother Jesse Arasa. Okay. Brother Jess, ibibigay ko sa iyo ang pagkakataon. Okay, thank you. Ayan po mga kapatid, no, isa pong mapagpalang tanghali, hapon o gabi kung saan man tayo naroon sa dako ng mundo. Ang kabutihan po ng Panginoon ang manahan sa bawat isa sa atin. Nais ko po muna magpakilala ang inyong abang lingkod. Ako po si Brother Jesse Arasa. And this story po ay uumpisahan natin kung ano po ba ang background ni Brother Jesse Arasa. Ang akin pong family, both side ay Adventist. Ang aking pong mama at ang kanyang mga magulang ay Seventh-day Adventist po. Ako po ay lumaking alaga at laging pinapaalalahanan po sa aral po ng ating Panginoon. Habang tumatagal, ako pong ini-expose sa gawain. Ako po'y kanilang pinapakanta sa sa simbahan at ako'y kanilang binibigyan ng maraming mga Bible verse. And every night, we do some worship or midnight worship. Ganun po yung naging circulate ng aking pong buhay. At nakakita ko kung paano ho ang aking mga magulang, ang aking mga lolo't lola ay nagiging aktibo sa pananampalataya, kung gaano sila ka-dedicated, at kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Ngunit dumating po sa panahon, habang ako po ay lumalaki, ay unti-unti hong nagbabago ang cycle ng aking buhay. Kung baga mga kapatid ay kapag ang speaker namin ay narinig ko na yung sermon, ay hindi na ako nagsisimba. Kumbaga, hindi na doon nakakashop yung attention ko. Dahil kung inisip, ay, narinig ko na yan, paulit-ulit na lang yan. However, mga kapatid, habang kung patagal ang panahon, ay unti-unti ho ang inyong abang lingkod ay naging inactive sa gawain. Hindi na po ako sumasama sa aming mga gatherings at hindi na rin po ako sumasama sa aming mga worship. Ang inyo pong abang lingkod ay naligaw ng daan. Ako po ay nag-high school na, ay dumating po ang panahon na ako ay hindi pumapasok sa school sapagkat mas na-catch up ang aking attention doon sa kagaya ng ginagawa ng aking mga kaibigan. Nandoon na yung kanilang pag-computer, gano'n na habang sila nag-computer. Na-encourage ako, ay, gusto ko naman ma-experience yung ganong gawain. Ako ay out of curiosity, ano kaya yung pakiramdam ng ginagawa naman nila. Habang kung tumatagal ay una ay isang computer lang, tapos saglit lang akong sumasama sa mga kaibigan ko. At habang patagal ay naramdaman po ng inyong abang lingkod na palayo ang aking rest dito sa gawain. Kumbaga, hindi na dumarating sa punto na ako'y nag-i-enjoy sa church. Mas pinipili ko na po mga kapatid yung aking mga kaibigan, hindi na po ako nagsisimba. Nagdadahilan na ako sa mama ko na meron kaming project, meron kaming kailangang tapusin ng mga thesis. At dumating po ang pagkakataon na dito ko po naranasan talaga mga kapatid kung gaano po kabuti ang Panginoon sa aking buhay. Ay nagkaroon ho sa amin ng crusade, ng isang revival sa mga kabataan at gayon din sa mga hindi pa nakakaalam kung gaano kabuti ang Panginoong Diyos.
At nung inaanyayahan ako ng aking mother, sabi niya, Jess, punta ka sa crusade. Sabi niya, samahan kami sa gawain. Ako po yung nagdadahilan sa mama ko, sabi ko, ma, may gagawin kasi akong project. Sabi ko, hindi na lang ako muna sasama. Sabi ko, maaga rin ako bukas at may gagawin pa akong thesis. However, ang nangyari po ay umalis yung aking mga buong pamilya sa aming bahay at sila'y nagpunta doon sa crusade. Habang sila'y umaalis, ang inyong abang lingkod naman po ay nanood ng TV. Nanood ng TV. Pag on ko ng television, ay wala akong magandang mapanood. Sa pag ako'y bata pa, ang gusto kong panoorin that time is mga cartoons and anime. Kada pindot ko ng television, wala akong makitang magandang palabas. Hindi ako na-entertain. Kumbaga puro siya balita. Sabi ko, ay, lalabas na lang ako. Pupunta na lang ako doon sa aking mga kaibigan. And then, nangyari po mga kapatid, habang ako po ay pumupunta doon sa aking mga kaibigan, pagdating ko doon sa aming lugar ng pinagtitipunan, ay wala ang aking mga kaibigan. Sabi ko, nasan kaya tong mga to? Sabi ko, nasan kaya sila nagpunta? Sila'y pinuntahan ko sa kanilang mga bahay. Sabi ng mga mama nila ay, wala sila dito. Akala ko kasama mo na. And then, ginawa ko po mga kapatid, bumalik ako ulit sa bahay. At maya-maya, ay may sumagi po sa aking isipan yung sabi ng aking mama na pumunta ka sa crusade dyan sa Mahicort at merong crusade. Out of nowhere po mga kapatid ay nagpunta po ang inyong abang lingkod. Ako'y nahihiya sapagkat matagal akong hindi nakapagsimba that time. Ay doon lang ako sa sulok at sa madilim na parte nakikinig. Habang ako ay nakikinig at napapakinggan ko po ang salita ng Panginoon doon sa nagsasalita sa speaker, ang kanyang story po na ibinibigay ay yung kwento ni Pablo na kung saan hindi ko siya makakalimutan na bakit mo ako inuusig. Habang nagsasalita po yung tagapagsalita kung paano nangyari sa buhay ni Pablo, ay naisip ko po na parang parehas pala kami ni Pablo na dating matapat na alagad ng Panginoon, siya'y nagbabasa ng scriptures, halos kabisado niya na yung paniniwala sa scriptures. However, siyang persecutor ng mga mananampalataya. Inisip ko po mga kapatid that time, yung kwento na yun ay para sa akin. Sabi ko, parang ako yung nasasaktan doon sa napapakinggan ko sa speaker. Parang feeling ko talaga, ako talaga yung pinapatama. Habang pong nagko-crusade ay umiiyak po ako sa may gilid. At hindi ko po pinapakita sa mama at papa ko na nandoon ako. Then habang patapos na po yung crusade at mananalangin na, ang inyong abang lingkod po ay umuwi na sa bahay namin. Tapos pagdating po ng mama at ng papa ko ay nilapitan po nila ako. Sabi nila, anak, pwede pa tayong manalangin. Habang kami nagpipray, ang sabi ng papa at ng mama ko, sabi niya, Jess, anong masasabi mo dun sa speaker? Na-touch po talaga ako that time at magulgul po ang inyong abang. Habang patagal po ng panahon ay muli po akong nagbalik sa pagsimba at sinasama ko na po yung aking mga kaibigan. Habang patagal ang panahon ay kami po ay natututo kung paano kami mas lalapit sa ating tagapagligtas. Mas nakita ko po ang kahalagahan ng mga mabubuting mga magulang sa kanilang mga anak kung paano nila gagabayan ito pabalik sa ating mahal na Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, habang ako po ay tumatagal, ay mas pinopokus ko po sa mga panahong ito yung akin pong sarili sa kung gaano kasarap ang maging isang mananampalataya at makapiling ng ating tagapagligtas.
mas unti-unti ko pong nakikilala ang ating tagapagligtas. Hindi buhat noon na halos kabisaduhin mo lang kung ano ang 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 paniniwala. Kung hindi mas magandang mas ma-experience mo siya, hindi mo lang siya basta nakabisado, kundi mas naramdaman mo ang pagpapala ng ating tagapagligtas at makita mo ang kanyang katotohanan na kahit tayo patuloy na lumalayo sa Kanya, gagawa't gagawa ang Panginoon ng daan pabalik upang makapiling na tayong muli. Habang kami po ay bumabalik at kami po ay unti-unting nagsisimba, mga kapatid, ay mas na-expose po ang inyong abang lingkod sa pag-awit, mas hinanap-hanap ko po yung ganung uri ng bagay. Mas naging intact po ang aming samahan sa aming pamilya. Kaya isa ho sa pinakapagpapala ng Panginoon na isi-share ko po sa inyo, mga kapatid, ay kung gaano po magiging malaking apekto ang ating paglingap sa ating mga anak. Paano natin sila ibabalik sa paanan ng Panginoon. Kagaya ko sa inyo pong abang lingkod, ang akin pong maiibahagi sa tanghali pong ito ay kung gaano po naging mabuti ang ating tagapagligtas sa aking buhay sa pamamagitan po ng aking mga magulang. Kung saan, kung hindi dahil sa mga mababait at mabubutit, masisipag na mga magulang, ang inyong abang lingkod ay mas siguro sa panahon natin ngayon as mas naging mapariwara pa sapagkat kung ako ho ay hindi na nakakapagsimba. Buti na lamang po ay computer and online games lang yung akin napagdaanan that time. Mas gusto namin pumunta sa iba't ibang lugar para lang makipaglaro at mas ma-focus kami sa games. However, my parents ay hindi ko sila tumigil na ini-encourage ko ako at ipag-pray na muli pong makita at makasama nila sa paglilingkod sa Panginoon. I know this story is quite short, but I hope, mga kapatid, na ito'y naging blessing din sa atin kung gaano po naging kabuti ang Panginoon sa aking buhay sa tulong po ng aking mga magulang. Kaya natutuwa nga po ako sapagkat nakikita ko po yung this ministry is reaching out all the parents as well and also the youth to hear the testimony ng mga kabataan na napalayo sa Panginoon. Ngunit sa kanyang biyaya at sa kanyang pag-ibig ay muling nanumbalik sa kanyang paanan. Siguro yun lamang po muna yung aking story na maibabahagi sa inyo, mga kapatid. Thank you for inviting me here and also isang kapurihan sa ating tagapagligtas kung paano po naging mabuti ating Panginoon sa ating buhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa tanghali pong ito. Okay, thank you, Brother Jesse. Maikli ang iyong kwento pero napakalaman. Isa rin ako sa na-touch ng iyong pagbabahagi. At damang-dama ko yung kabutihan ng Panginoon kung paano kanya ginabayan at ginawa niyang daan ang iyong mga magulang. Kaya malaking bahagi talaga sa ating buhay ang paglilingkod ng mga magulang sa kanilang mga anak. So, pakinggan natin si Ate Emma kung ano yung reflection niya sa iyong senior. At mamaya, babalik kami ng isa. Tem? Paano ba yan? Gusto ko yung makinig lang. Ako din. Okay. Brother Jesse, kung ikaw ay nagpapasalamat kanina na ikaw ay na-invite, kami nagpapasalamat sa inyo dahil na-invite ka namin. At ikaw ay willing na ibahagi mo ang iyong karanasan sa Panginoon. Na-touch lang ako doon sa ikaw ay kinausap ng iyong magulang at sinabi niyang magdasal tayo'y manalangin. So ang ibig sabihin, 'di ba, sabi mo nagtatago ka. At dahil ikaw ay nahihiya, dahil ikaw ay matagal na hindi nagsimba, ang iyong magulang ay alam na ikay nandun. Malamang nga. Alam niyang ikay nandoon, ganun ang magulang. Ikaw ay inaya nila pero hindi ka sumama, pero may feeling siya na siguro siya'y nananalangin na ang aking anak naway makilos. Kilusin niyo, Panginoon, ang puso ng aking anak para siya ay makapakinig
at magbalik loob sa inyo. Talagang, at ako'y natutuwa na ina-acknowledge mo at iyong inaano, yung bang iyong nililingon at iyong ina-appreciate ang ginawa ng magulang mo sa'yo. Dahil sabi mo nga, hindi ka ngayon, wala ka ngayon sa ganyang kalagayan kung hindi dahil ng iyong mga magulang na gumabay sa iyo. Dahil kaming mga magulang, ang aming mga anak, siyempre malungkot sa amin na ang mga anak namin hindi namin kasama. Lalo na sa pagsimba at saka yung kapag ang mga anak ay hindi nakikinig at yung ang payo ay hindi sinusunod. Pero hindi kami tumitigil na manalangin. Talagang dinadaan namin talaga yan sa pag-iyak sa Panginoon. At ang sabi nga ay ang iyak ng ina o ng magulang sa Panginoon, talagang dinidinig yan, Sister Weng. Kaya sabi mo nga, ikaw inaya ng iyong ina, tapos ay sabi mo nagtago ka doon sa pinakasulok, pero bakit noong sabihin ng manalangin kayo, tapos itinanong, anong iyong masasabi sa no? Ibig sabihin, alalam. Anong masasabi mo sa message? At saka yung bang pagkilos ng Banal na Espiritu sa iyo, yung bang tama kaagad sa iyo yung message. Ano talaga yung tinamaan ka, sabi mo nga, ako yun eh. Kasi talaga, ang Panginoon ay gagawa at gagawa ng paraan na ikaw ay kaniyang ibalik. Na ikaw ay magbalik sa Kanya. Kasi ayaw niyang ikaw ay mapariwara, ayaw niyang ikaw ay mapalayo. Kaya mabuti na lamang at ikaw ay wala pang masyadong nagagawang, kumbaga, yung nga sabi mo, ang iyo lamang namang nakagiliwan ay ang games at saka yung mag-computer. Hindi ka pa nagka-bisyo. Hindi ka pa nagkaroon ng mga bisyo. Kaya talagang ikaw ay mahal ng Panginoon at ikaw ay naibalik ulit sa kanyang paanan. Kumbaga, ikaw ay nakita mo ang daan ulit pabalik sa kanya. At ngayon nga, sabi mo ay masarap ang maglingkod sa Panginoon at masaya ang naglilingkod sa kanya. At ang ating, yung kinakaumaya natin, alam niyo yung sa salitang Batangas na uumay. Yung bang, pagka nakarinig tayo ng message, nako, narinig ko na yan, bata pa ako, alam ko na yan. Yung parang nauumay tayo. Pero pag tayo ang gumawa na sa atin ay ang Panginoon at tayo kinilos ng Banal na Espiritu, parang ikaw kagaya ng pagbabasa ng Bible, para bang ikaw ay yung parang kulang ang iyong maghapon, parang ikaw ay sabik na iyong malaman kung anong sabi ng Panginoon sa iyo. At saka yung gustong-gusto mong magpunta sa simbahan. Ako pagka Biyernes na, ako'y excited na, isa na lang isang tulog na lang at bukas ay Sabado na. At ako'y yung excited na pupunta na ako sa church. Ganun tayo pagka tayo ay, ang Panginoon ay kumilos o gumawa sa ating buhay. Yung hindi tayo napapagod, hindi tayo nauumay, hindi tayo nagsasawa, pero pagka yung mga tao ay natamad, yung nawalan sila ng gana. Yun? Gumagawa ang kaaway sa kanila lagi silang, para bang ang kanilang pandinig ay makati ang tenga nila, ayaw nilang marinig. Parang ang mata nila ay nag-aantok. Ay nako, nag-aantok lang ako dyan sa simbahan, ayoko pumunta, ayoko. Dito na lang muna ako, tutulog lang ako, pagod ako, ganyan. Pero pagka tayo, kahit pagod, kahit tayo walang tulog ng nakaraan, pero tayo excited na pumunta sa bahay-sambahan. Kaya, ako'y natutuwa at sa iyong pagiging at your age, ikaw ay nakabalik at ngayon ikinagagamit ng Panginoon sa kanyang gawain. Kaya nawa maka-impluwensya ka pa ng mga kabataan. At nawa yung iyong patotoo, nawala, marami ang nakarinig at saka huwag kang iyo pa rin yang sabihin sa mga makakausap mo, sa iyong mga
makakasama na ganun ang Panginoon tinawagan ka kung paano ka nakabalik. Kaya ako'y natutuwa na ikaw ay dahil nagbigay ka rin ng inspirasyon sa akin sa oras na ito dahil alam mo naman, Sister Weng, meron din ako merong sa anak ko, yan. Kaya talagang hindi ako napapagod. Sabi nga ay huwag mong susukuan. Ang magulang ay hindi sinusukuan ang kanilang mga anak. Ang ibig sabihin hindi sinusukuan ay hindi sila nagigibap. Hindi sila patuloy silang gagabayan ang anak at iluluhod sa Panginoon na magbalik loob ang kanilang anak. Kaya, Brother Jesse, salamat sa iyong ibinahagi. Nawa ang ating mga viewers, sila din ay na-inspire sa iyong ibinahagi ngayong oras na ito, ngayong tanghaling ito. Ayan, Sister Weng, balik sa iyo. Okay, thank you Ate Emma. Bago ako bumalik kay Brother Jesse, batiin ko muna yung iba po muna mga kaibigan natin na nakatunghay ngayong tanghali. Hello po kay Ate Mildred Hocas Ramos, Ate Yoli Sehera, good afternoon po. Kuya Lito Santa Rosa, Joyce Politano Smith, good afternoon po. Kuya Levi, narito siya at meron daw isang absent. Yes, isang kagandahan ang wala kami. Hello po Ate Wilma, kung saan ka man dako naroon, enjoy your day, ang iyong paglalakbay. At hopefully ay makasama ka namin sa susunod nating paglilingkod. Hello din po kay Ate Leticia Flores, Sister Amy Jean, hello, good afternoon din sa iyo. Get well soon, nawa po yung maging maayos na kayong dalawa ni Brother Glad. Si Ate Edna Marquez, narito rin, si Ate Eunice Malubag Padalyan. Hello, Ate Eunice. Salamat at kasama ka po namin ngayong tanghali. Andito rin si Kuya Luis Sandoval. Yan. At meron sinasabi, at tayo nagpapasalamat, Ate Emma, kay Brother Pevwin. Siya ang naging daan kung bakit natin kasama si Brother Jesse ngayon. Magkakasama po sila, isang grupo po sila. Ang sabi po ni Brother Jesse, ni Brother Pevwin, good PM, Brother Jesse, basta talaga ang tumawag sa buhay natin, magugulat ka na lang sa mga mangyayaring pagbabago sa buhay ng isang tao. God bless, bro. Patuloy tayo sa paglilingkod. Shout out mo din, bro. Ang ABIM sa pangunguna ni Doc Rocky Tulog at members of ABIM. Yan. Batiin mo na sila ngayon, Brother Jesse. Yan. So, okay. Ayan. Wala siyang nakamute ka. Nakamute ka, Brother Jesse. Yeah. Nakamute ka, Brother Jesse. Yeah, thank you po, thank you. Thank you po ulit sa pag-invite sa akin dito, and also thank you for giving me this opportunity to share my testimony as well. And I want to greet all the members of the ABIM Adventist Biblical Institute Ministry sa pangunguna po ng ating pong butihing leader na si Brother Rocky Tulog. And also, I encourage you to visit our page or our ministry regarding to our doctrines. Straightforward every Sunday, 6 p.m. to 8 p.m. as well. And also, I would love to take this opportunity to greet all of you na ang kapayapaan ng Panginoon po ang sumaatin. Nawa po ang this message, although short lang siya, ay wag po tayong mawalan ng encouragement upang madala po ang ating mga anak. Every prayer po na ginagawa po natin sa ibang tao, ito po'y nagiging effectivity. Merong daan ng Panginoon upang makita pa rin nila yung katotohanan. Ganun din po yung nangyari sa aking buhay. Kay mga magulang ay hindi po sila tumigil upang ako po'y ipanalangin. I know sa mga kabataan kagaya ko ay yung ating attention ay hindi na madaling makuha yung ganoong mga bagay. Ngunit mga kapatid, I can guarantee on you na kapag dumilos ang ating Panginoon sa ating buhay, hindi tayo makakahindi. Never natin yung mahihindian. Gagawa talaga siya ng magandang panahon, perfect
time at magandang pagkakataon upang mayakap mong muli ang ating tagapagligtas sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa kanyang paanan. Although na maraming encouragement, discouragement, at revelations in our life, but I can guarantee on you mga kapatid na ang ating tagapagligtas ay hindi nawawala sa ating buhay. Kahit anong pilit na takbo ng nagawin natin papalayo sa Panginoon, ang Panginoon ay hindi magsasawa upang yakapin pabalik ang bawat isa sa atin. Kaya nawa this message po, although it's short, but hope naging blessing po ito sa mga magulang at lalo tigit sa mga kabataang kagaya ko na maging inspiration din siya na masarap pong maglingkod sa ating tagapagligtas. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen. So, for the sake of our church, Brother Jesse, and then yung mga teacher natin sa church, at ganoon din yung mga magulang, at yung mga elders natin na bumubuo sa ating iglesia. Kasi kanina, nabanggit mo na nararamdaman mo na lang sa loob ng church na nawawalan ka na ng gana, parang hindi ka na nag-i-enjoy, nawawala na yung attention mo, nade-defocus ka na sa ibang bagay. Sa tingin mo, ano yung nakadefocus ng iyong attention? Kasi kaya gusto kong hingin ng attention mo para baka meron kang isang damdamin bilang isang bata noon na baka ito pa rin ngayon ang nangyayari sa loob ng iglesia na minsan ay dumarating sa point na talaga ang mga bata ay nangihina o kaya nade-defocus sa loob ng church. Meron ka bang gustong ibahagi para dyan? For the sake of the children and for the sake of the teachers. Siguro po yung napil ko that time, yung pagiging bandwagon. Yung kailangan sabay ka sa uso, kailangan alam mo yung kailangan pasok ka ngayon kung ano yung trend. Kumbaga nung ako'y bata pa, akala ko kasi that time, dun mo magigain yung happiness. Kumbaga, kapag nagawa mo yung mga ganong bagay, that time, akala ko dun ka magiging masaya. Kumbaga, hindi pala po. Kasi habang patagal lang patagal, makikita ng mga tao na although masaya siya, lang patagal, ang realization ko po dun, nawawala yung ating morality. Habang po ako'y nagko-computer that time, although masaya siya kasi magaling ka na, maraming nagagalingan sa'yo, pero natututo ka ng magmura. Sabi ko, nung ako po ngayon, nagiging, although masaya pala siya sa isang banda, pero hindi mo alam, unti-unti ka na palang napapasama. Yun po yung na-realize ko. Siguro po yung bandaguning or yung hindi nakikita nila yung self-worth at hinahanap nila yung importansya nila sa ibang tao. Maybe we need to reflect kung ano ba talaga yung nagpapasaya sa atin, ano ba talaga yung kakayanan natin, saan ba talaga tayo mas gusto. Bilang kabata, aking nagawa that time. Kasi nakita ko marunong pala ako mag-drawing kasi binigyan ako ng mama ko ng iba't activities. Ay, marunong pala ako mag-drawing. Para po yung aking mindset sa paglalaro ng mga online games ay mawala siya. Binigyan nila ako ng ibang gawain. Ginawa nilang mag-excel ako sa iba't ibang bagay. So yun po siguro yung aking masishare, yung hinahanap ng mga kabataan, yung pagpupuri ng tao sa kanila para mapil nila yung kanilang comfort. Pero hindi po pala yun. Kung ang realization ko po is mas naging masama ka pala kapag nakadepende ka sa sasabihin ng iba kung ano yung gusto ng mundo na maging ikaw. Yan po. Parang, Ate Emma, parang sinasabi mo doon na kailangan ang mga guro sa loob na iglesia o mga kapatid sa iglesia dapat aware sa mga kabataan na mga may ganyang edad. Kasi minsan nangyayari na puro na lang tayo nakatingin sa mga marurunong na napapabayaan na yung mga atensyon para doon sa mga bata. Kaya nga sabi kailangan din nagiging bahagi sila, Ate Ems, ano? Nilalagay natin sila sa pagbabahagi ng ating paglilingkod. Diba, Ate Emma?
lalo na sa mga programa, sa mga pagdadalaw, bibigyan sila ng mga activity. So, yun talaga Ate Emma. Alam ko Ate, Sister Weng. yes, Sister alam Weng, ko meron kasi ka dyan. pag naroon sila talaga sa ano na yon, sa Stage. oo, doon sa sitwasyon na yon, kahit Ah, daw siya himukin mong magdalaw, himukin mong magbasa, ah, hindi niya yan hindi ma-absorb. hindi nila ma-absorb. Aha. Tanging ang banal na spirito ang Yan. magko-convict sa kanila. Kasi sila gusto nilang ma-experience. Kasi sila gusto nilang ma-experience ang mga bagay. Bakit nagkagano? Yan. Nagkaroon ng double ang Nagdo-double ka. Oo. Nagdo-double ka. Oo. Bakit may ka-double ako? Ayan. Meron atang problema sa audio ni Brother Jesse. So, yun. Salamat. At talaga So, namang yung ganun yun. Kasi lahat yatang kabataan, may talagang dumaan ang sa ganun. Kahit pati yung aking anak, maraming mga magulang na yun talaga ang naging problema ng mga anak nila. Meron pa akong pinsan na nasa ibang bansa at yung apo niya ay makapag-computer lamang, hindi kumakain. Kahit maghapon ay hindi kumakain, ay hindi nagugutom. Yan. Oo nga. At tapos pagka sinabihan mo ay malakas ang boses, para bang pikon na pikon agad. Parang nawala yung parang hindi naman to ganito dati. Yung Hindi pagpapasensya, wala na. parang hindi mo nakilala. Ganyan. Kasi iba na yung kaniyang pagka nasabihan mo, bakit hindi ka kumain? Ba't ikaw ikaw ba'y Nako, talagang agad ay ang parang napaka-defensive na agad ay ang boses ay malakas. Tapos parang agad ay galit na ayaw masabihan. Ganyan. Pero, sila yung makaka-realize. Sila yung pagka ang Panginoon ay dininig na yung ating mga dalangin, ay sila mismo ang makaka-realize na ang kanilang ginagawa ay hindi tama. At sila ay hahanapin nila ang daan pabalik. Yan. Ganon. Kaya, kasi mas masigla ang mga kapatid o ang mga kabataan na bumalik kaysa doon sa iyong hinihimok na bumalik. Oo Yan. nga. Dahil pagka iyong sinabing, ikaw yung sumama naman ng pagsimba, ikaw naman igamanon, at ikaw naman hindi na nasimba, nako, sa kanila yun, sa kanilang tenga, yun ay Wag mo nang sasabihin at tiyak na iyan, hindi mo magugustuhan ang sagot. Pero, pagka idinalangin mo at at ipinakikita mong mahal mo pa rin siya kahit ganun siya, ay siya yung pag bumalik yan, talagang ibigay mo na ang mga tungkulin at yan ay gagawin niya. Okay. Diba? Tama ba ako, Brother Jesse? Kasi na yun eh. Yes Yan, po, yes po. Yan. Ayan, meron si Sister Gina Arago na na comment. Sabi niya, pakibasa mo Ate Em. Ayan, sabi po niya, Brother Jesse, para sa iyo at sa ating lahat din, Ecclesiastes 3:1, 3:1, to everything there is a season and any time to every purpose under the sun or under heaven. Yan, talaga. Bawat bagay ay may kapanahonan. Ayan. Panahon. Yes. So, thank you, Ma'am Gina. Ang risk lang doon, Brother Daniel tuloy. Brother Jesse, ang risk lang kapag ikaw ay lumayo at ikaw ay yung hindi ka nakabalik. Yung hindi ka na nakabalik. Kasi tayo ay mayroong risk sa buhay natin dahil baka mamaya mo ikaw ay kuhanin ang iyong buhay, hindi ka nakabalik, 'di ba? Kaya habang may panahon ay bumalik ka na. So, dapat ganun. Huwag kang lumayo ng malayo. Ikaw ay bumalik. Hindi ka dapat na
lumalayo sa Panginoon. Dahil yun ngang risk, Sister Weng, hindi natin alam kung hanggang saan ang buhay natin. Baka yun ay isang mintis mo lang, ikaw ay nawala na ng buhay, hindi ka na nakabalik. Yun po yun. Okay, thank you, Ate Emma. So, alam mo, na-inspired din ako sa sa mga magulang ni Brother Jesse. Talagang malalim ang relasyon nila sa Panginoon. Marugdog na panalangin, malamang ang kanilang ginawang weapon, Ate Emma. No, ginawa nilang weapon para kay Brother Jesse. At nakita natin ang marahil ang kanilang pagtatapat na pagdilingkod sa Panginoon. Kaya ito ay nagbunga. Kaya panawagan sa ating pong mga magulang, katulad po na sinabi ni Ate Emma, wag po natin susukuan ang ating mga anak. O lahat ng bagay na ating pong ipinapanalangin, wag natin susukuan. At higit sa lahat, syempre pag nananalangin tayo, naroon ang pagiging tapat natin at masunurin natin sa ating Panginoon. Sapagkat kung hindi rin natin gagawin yan, anuman po ang gawin nating panalangin, ay hindi natin alam kung ito'y makakamtan natin. Pero kung taglay natin ang mga sinasabi ng Panginoon at tayo sumusunod sa Kanya, 100% mangyayari at mangyayari po yan. So, Brother Jesse, kami ay babalik sa iyo at hihingan ka namin kung ano ba ang aral na nakuha mo sa kwento mo at pwede mong ibahagi rin sa kapwa mo kabataan, ganun din sa mga magulang na nakikinig ngayon sa hapon. Amen. So, siguro po, ito po yung aking pong na-conclusion. Ay, hindi ko po ito makalimutan sapagkat this story po ay ibinahagi ng aking ama. Sabi niya doon sa kanyang kwento ay meron daw pong isang bata na nakasakay sa eroplano. At habang sila ay nasa ere, out of nowhere po nagkaroon ng aksidente. Tapos yung pakpak ng eroplano ay sumabog. At ang eroplano ay hindi naging pantay at naging paikot-ikot siya. May pababa, may pataas. At ang lahat po ng tao doon ay nagpanik. And to cut the story short, nakaligtas po silang lahat at nakababa ng maayos. At habang sila ay ini-interview, ay nagtanong yung mga tao kung bakit relax na relax lang po yung bata. At ang sabi daw po ng bata ay ganito, nagtitiwala ako sapagat ang tatay ko ang piloto. Sa realization ko po doon sa nangyari sa aking buhay, nagkaroon ng tribulation at naging ups and downs ang aking pananampalataya sa Panginoon. Ngunit dumating ang panahon na naging panatag ang aking mga magulang sapagkat alam nila na ang piloto ng aking buhay ang ating tagapagligtas. Sila'y patuloy na naniniwala at nagtiwala sa ating Panginoon at sa kanyang pangako na tayo'y kanyang aalagaan. Siguro gayon din sa bawat isa sa atin na although we have difficulties in life, troubles, na parang ups and downs ang buhay natin bilang kabataan, bilang mga magulang. But the realization po ay lahat iyon ay purpose ng Panginoon upang maging matatag ang bawat isa sa atin. Ang pangin naman natin gawin ay magtiwala sa plano ng Diyos sa ating buhay. Siguro yun lang po. Thank you po. Amen. Ganda naman. Amen. So, makaka-inspire talaga ang mensahe ngayong hapong ito at alam ko na maraming magulang din ang nabusog sa narinig nila at na-inspire. Sabi siguro ay tama pala na dapat lamang tayo maging tuloy-tuloy lang sa Panginoon. Ano po? So, batiin po muna natin ang ating pong mga taga-subaybay pa na narito at nakatunghay pa rin po sa atin. Si Ma'am Ellen Cacao, kasama natin. Si Ma'am Monica Amparo Ramos, Nelsie de Guzman, Edna Marquez, Lito Santa Rosa, Daling Ugat, Yoli Sehera, Ma'am Leticia Flores, Josephine Odonio Lesardo, bago to Ate Emma, Monica Ramos, Mildred Docas Ramos, ang daming Ramos dito, at Badel Ramos, ayan, 3 Ramos po ang nanonood po sa atin ngayon, at syempre kay Ate Florina Molier. Ayan. Salamat po tayo mga kaibigan, mga kapatid
sa inyo pong pagsama po sa amin sa pakikinig na kwento po ng ating pong tagapagbahagi sa tanghaling ito at alam ko pong na-inspire kayo sa mensahe ngayong tanghali. So ngayon, meron pa ba kayong gusto sabihin, Ate Emma? Alam mo, sa Sister Weng, ang daming nagte-text sa akin na ano daw, hindi nila nakikita ang ating program. Hindi nila kaninang nakikita? umaga at saka ngayon. Oo. Ayan si Sister Noime Canapate, sinendan ko lang siya ngayon. Kaya nakapunta siya, nakapanood siya. Kaya siguro wala din diyan si Ate Adelaida Maliberan. Hindi sige. Naka-live na po tayo dito po sa ating Kaya Facebook. nga, bakit nga daw hindi? Naka-live po. Oo. Ako nga nag-send na ako sa kanila. Bakit hindi sila Yan, naka-live na po. Baka lang po medyo binabati ko lang Sister Weng nanonood din. Yes, Si po. Sister Normita Propeta, yan po. Yan. Dating kasama dito na ngayon ay nasa Pilipinas na. Binabati ko ikaw, Ate Naime din po, ayan. At sino pa ba ang binabatiin ko? Ayan, binabati ko rin si Sister Naime Canapate. At saka ang aking walang sawang tatlong pinsan na laging nakasubaybay sa ating mga programa, si Ate Gina, Ate Florina, at saka si Lito Santa Rosa, at si Ate Norma Bassett. Ayan, kahit na hindi mapanood ay mapapanood din nila. Katulad kanina nakita ko ay maroon pa rin sila. Humabol pa rin sila at hinanap nila ang paraan kung paano tayo mapanood. Okay. Na-appreciate namin ang inyong pagtsatsaga at ang inyong pag-support sa programa ng Hope and Love. Okay, salamat po. Salamat po sa inyong suporta. So ngayon, nakabati na to si Ate Emma at pakinggan natin si Brother Jesse. Baka meron siyang gusto pang batiin at i-advertise ang iyong paglilingkod, Brother Jesse. Batiin natin yung kanyang magulang. Oo. Hello, kung sino man po ang magulang ni Brother Jesse. Inspired. Yan po, muli po binabati ko po ang lahat ng tagapakinig natin. Also kay Ma'am Emma and Ma'am Weng, thank you so much for this opportunity as well to share my testimony. At binabati ko po ang iglesia po ng Langgam, Seventh-day Adventist Church dito po sa San Pedro, Laguna. At magkita-kita po tayo sa dating na Sabado, dyan po sa Crisantimong Seventh-day Adventist Church. Nariyan po kami ni Brother Denmar Santiago upang maglingkod. At every 6 to 8 p.m. po, every Sunday, I encourage you as well to watch and support our ministry regarding to our doctrines. Straightforward at ayon sa nasusulat. Yan po. At kung gusto niyo pong marinig ang akin pong full story, pwede niyo po akong i-PM at pwede pong maglingkod kami sa inyo pong mga simbahan. Maraming salamat po at magandang tanghali sa bawat isa sa atin. Okay, aantayin namin yan. Antayin mo ang aming mga text sa iyo, Brother Jesse, at syempre si Brother Erwin. So maraming salamat sa iyong paglilingkod, Brother Jesse, at syempre kay Ate Emma, at sa ating pong mga taga-subaybay. At asahan po namin kayo sa susunod na araw. Sa susunod na Thursday ay makapiling po natin muli ang isa't isa para sa another kwento na ating matutunghayan sa kabutihan ng Panginoon. So, nadako na tayo sa ating closing prayer at ako na po ang mananalangin. Okay. Tayo po ay mananangin. Salamat po, Panginoon. Napakabuti niyo po sa amin. Salamat sa magandang mensahe na ipinadinig niyo po sa amin. Damang-dama po namin ang inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Nadama namin ang inyong kabutihan sa aming kapatid na si Brother Jesse. Salamat po sa banal na espiritu na lagi niyo pong ibinibigay sa amin na sumusumaybay, kumakalinga at nagpapabalik ng aming pong mga damdamin papunta sa inyong pong kalooban. Maraming salamat po, Ama, sa aming pagtatagumpay, sa aming paglilingkod na ito. Nawa, Ama, patuloy niyo pong pagpalain si Brother Jesse sa kanya pong mga paglilingkod. Kasama po ang mga grupo na kanyang na naglilingkod po sa inyo. Pagpalain po sila sa kanila pong ministry at ganoon din po sa kanila pong mga pangangailangan.
maging malawak po ang kanilang gawain, marami po silang mapaabutan ng magandang pabalita, at ganun din po mga kaluluwang gusto po kayong makilala. At ganoon din po ang aming pong mga taga-subaybay na patuloy pong tumatangkilik ng aming pong mga paglilingkod. Hiling din po namin Ama ang inyong patnubay po sa kanila at mga pagpapala. Ganun din po sa aming pong programang ito, palawakin pa po at marami pa po kami makatidan ng mga magandang pabalita at nawa makasumpong pa rin po kami ng mga kapatid na nais pong maglingkod at magpahayag ng inyong kabutihan dito po sa programa po natin ito sa oras ng patutuo at katotohanan. Salamat po Ama sa inyong kabutihan. Tunan niyo po ang aming puso ng pagkumbaba, pangunawa, pagmamahal at pagtatalaga at pagtatapat po sa inyo. Ito po ang aming hiling at dalangin kasama sa paghingi ng kapatawaran sa aming po mga pagkukulang pagkakasala sa ngalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay, Brother Jesse, tayo ay dadako na para sa aming mga pagkakasalanan. Ate Emma, pangunahan niyo na po. Okay. Meron kasing message si Ate Norma. Basahin ko lang. Sige, Ate Emma. Sis Emma, ilang araw na ako tinatanghali at hindi ako makakita ng link bukod sa napalya ang data ko. Pero pinipilit kong hanapin ang programa. Maski late na ako. Iyan. Minsan napapanood niya tayo sa YouTube, di ba? Na humahabol pa rin. Thank you, Sister Norma, sa iyong kasigasigan. At nawa ikaw ay pagpalain ni Lord at pagalingin ka na sa iyong karamdaman. Thank you so much sa lahat. At para sa aking parting words, muli at muli, pinasasalamatan po namin ang ating mga viewers at kayo po muli namin ini-invite. Isang linggo po na naman tayong mabubuhay nang tayo po ay naway maging peaceful ang isang linggo at more blessings ang matanggap natin sa buhat sa Panginoon. Kaya nga po nang sabi ni Brother Jesse, alalahan, huwag tayong mag-alala dahil ang piloto ng buhay natin ay ang Panginoon. Yan. Kaya din po ng ating mga pinag-aaralan sa ating morning devotional, marami man pong mga pagsubok at alalahanin sa buhay. Huwag daw po natin yang problemahin. Di ba, Sister Weng, sabi kanina, huwag nating problemahin at huwag nating yan ang ating pagtuunan ng pansin. At dahil manahimik daw. Manahimik. Ayon, manahimik. At tayo lamang ay magdasal sa Panginoon at alam ng Panginoon ang ating kalagayan. Kaya hindi niya tayo papabayaan. Yun. At sa isang linggo pong ayan ay muli sa Webas, magkita-kita po tayo. At muli at muli inaanyayahan namin ang mga kapatid na hindi pa nakapagbahagi sa ating programa ng kanilang patotoo. Sa dami po ng ating mga narinig, marahil ay kayo po ay pagkakataon na kayo naman ang aming marinig, ay kami po ay willing. Si Sister Weng po o ako, inyo po kaming i-message sa aming messenger at kayo po ay aming i-schedule para po makapagbigay din po ng inspirasyon sa ating mga kapatid. Ayan, at mag-ingat po kayo. Ingat po tayo dahil pabago-bago ang panahon na ulan, mainit, malamig. Bawal po ang magkasakit. Dahil hindi po tayo makakapaglingkod sa Panginoon kung tayo po ay may karamdaman. Yan po. At pagpalainawa po tayo lahat ng Panginoon. Thank you, Ate Emma, sa iyong pagbibigkod. At pakinggan natin si Brother Jesse sa kanya pong fighting words. Una po sa lahat, nais ko pong magpasalamat sa Panginoon sa opportunity and to His Holy Spirit to give some inspiring testimony sa lahat po ng mga nanay at mga anak
nakagaya po ng bawat isa sa atin. And also, thank you so much as well sa naging daan upang tayo po ay makapaglingkod sa mga oras na ito, si Brother Fred. Thank you sapagkat ginamit ka ng Panginoon para magkaroon tayo ng ganitong uri ng paglilingkod sa ating pong mga viewers. At salamat din po sa mga napakababait at napakagandang host ng inyo pong Hope and Love Ministry. Thank you so much po. You're so kind at very welcoming. I really appreciate your companionship with me, my loved sisters. Thank you so much po. I do appreciate and I do admire this ministry to reach out our friends and also our neighbors to know how beautiful the mercy of our mighty God. Thank you so much po. Marami pong salamat sa mga nakinig sa maikling kwento po ng inyong abang lingkod. Thank you po sa mga na-inspired, and I do appreciate po ang inyong time and effort to search this ministry para po tayo ay makapakinig at lahat ng iyan po ay magbubunga at pagpapalain po ng ating Panginoon tagapagligtas. At pagpalain tayo ng dakilang Panginoon. Amen. Amen. Thank you, Brother Jesse. Inviting ka namin sa morning devotion. Oh, yes. At ikaw isama rin namin sa morning devotional. Antayin mo lang ang aking message at ila-line up ka natin para sa morning devotional. Salamat sa iyong effort and time, sa iyong pagtatalaga sa tanghaling ito. At na-bless kami sa iyong mensahe. Nawa ang pag-iingat at pagpapala ng Panginoon ay laging sumaiyo sa iyong paglilingkod, ganun din sa iyong pong mga mahal sa buhay. So, Ate Emma, thank you very much po at sa ating pong mga viewers and followers. Sumapit na naman po tayo sa oras ng ating pong pagpapasalamat at pagbabalik po natin sa susunod na Thursday. Alam po natin, nakasama na po natin si Ate Emma. Salamat po mga kaibigan, mga kapatid. Tayo na po ay magpapaalam. Yan, si Ate Wilma. Hopefully, ay makasama natin. Okay, babay na po. Nawa po ang pag-iingat at pagpapala ng ating Panginoon ay sumaatin pong lahat. Tandaan po natin, lagi tayong maganda ng ipatotoo natin sa kabutihan po ng ating Panginoon sapagkat ito po ay nagpapalakas po sa atin ng ating mga pananampalataya. Salamat po. Babay na po. God bless pong muli. Bye-bye. Thank you guys. Thank you. Kahit pilitin ko iwanan ang aking nakaraan, ngunit bumabalik pa rin sa isip ko, damdamin ang aking gagawin ay tawagin ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kailan kaya ko siya makikita ng aking mga mata? Ngayon na ba o bukas ang pagwawakas, kung ako'y di pa handa at nag-iisa, ang aking gagawin ay tawagin ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus.
aking